karaniwang panahon. Sa Ebanghelyo, itinuturo ni Jesus ang pagtulong na maganap na pag-ibig sa ating kapwa, lalo na yung mga naliligaw ng landas. Itinuturo ni Jesus kung paano sila maaaring akayin sa pagbabago at pagbabalik loob. Sa Eucharistia, manalangin tayong palambutin nawa ng Panginoon ang matitigas nating mga puso at ng pag-ibig at pagpapatawad. Hingin natin ang tulong ng Banal na Espiritu upang udyuhang magbago ang lahat ng mga nabubuhay sa pagkakasala bilang panimula ng magsisalita. Sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mga kapatid, tayo na sa 23 linggo sa karaniwang panahon. At isama natin sa misang ito ang pasalamat at espesyal na intensyon ng Cueto Family. Ni Dr. Arnold Alvaro, Rowena Ignacio at kanyang pamilya. Pagkasabi natin ang Saint Delivery ni Daniel de la Cruz. Sama natin sa misang ito at ipagdasal ang mga kaluluwa ni Nelson Dixon Sr., Romeo de Perio Sr., Selvina de Perio, Fortunato de Perio, Daniel Agustin, Padre Monchito Vicente, Nida Orenes, Estrella Arboladora, Luz Paz, Loretta Sulili, at Rapul Roa. Upang maging marapat-dapat tayo gumanap sa pagdiriwang na ito, manahit tayo sumandali at suri natin ang ating mga sarili. Panginoon, ikaw ang aming daan patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Kristo, ikaw lamang ang katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo. Panginoon, ikaw ang buhay at buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa mga tao
Manalangin tayo. Ang malamig na makapangyarihan, mga tinubos mo at kinugkop ay tunghayin mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makakamtan ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, hiniram ng Diyos si Ezekiel bilang propeta at tanong upang himukin ang mga Israelita na magbalik loob at magbagong buhay. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw, tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel. Ano man marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay at di mo ito ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binabalaan mo ang masamang gayunmay, hindi rin nagbagong buhay. Mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginoon inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan, natin palakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awitin may tuwa at gaya. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Sumungod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa, tayong inaalagaan. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang. Nang nasa Meribah sa ilang mga hasa. Ako ay tinuksod, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinatan. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Sa ikalawang pagbasa, pinaalalahanan tayo ni San Pablo na bilang mga Kristiyano, nararapat lamang na mabuhay tayo sa pag-ibig at pagkalinga sa ating kapwa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng saguting kaninuman, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos, gaya ng huwag kang mangangalinya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alimang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaniyaman, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo tayo.
magpatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ang sabi na kapag nakinig siya sa iyo, ang pagkasama ninyong magkapatid ay napapanahuli na natin at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituturing mo siyang himpil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinabi ko rin sa inyo kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkait sa pagiging ng anumang bagay sa inyong panalangin. Ipagkakalog ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, lalo na kung kasama nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang tema natin ay napakasimple lamang, pagpapatawad, pero hindi madali. Dali ba? Ako lang ba nahihirapan? Hindi ba pag halimbawa, nasaktan ka? Alam mo yun? Pag minsan ang hirap-hirap talaga magpatawad, lalo na kapag halimbawa, yung sobrang sakit, yung baga, hindi ba? Pero marami tayong kwento na, diba, napanood, nasaksihan, nabasa, na, yun nga, napatawad pa rin nila. Alam mo yung kwento ni Sir Picache, na narinig nyo ba o napanood ninyo? Oo, ano? Kaya, the more I have realized, totoo mahirap din sa atin, pero may grasya ang Diyos. Ang sabi ni Teresa ng Avila, sapat palagi ang grasya ng Diyos. Pag may nagmumumpisal, gusto kong ipangalawak ng mabuti, na hindi ito tungkol dun sa nagmumpisal lamang. Higit sa lahat, ang mumpisal ay isang pagdiriwang. Pagdiriwang ng nagkasalang tao, hindi. Kundi pagdiriwang ng pagpapatawad at pagiging maawain ng Diyos. Yun. Yung pagkalimbawa, pagkatapos magsabi ng kasalanan yung namumpisan, sasabihin ko dun sa namumpisan, magpasalamat tayo sa Diyos. Kasi naging totoo ka sa iyong sarili, di ba? Ang dami nagkakasala, lahat tayo nagkakasala, pero kukunti lang umaamin. Kukunti lang yung nagsasabi ng totoo, di ba? Naranasan niyo ba yung nagkasala kayo tapos pag namumpisal pa kayo, eh, medyo pinipilit niyo pa yung sasabihin niyo. Na para ba hindi alam ng Diyos yun, no? Alam niya, of course, no? Ikaw hindi mo maamin-amin pa. Parang, wait lang Lord, deserve mo na yan sa akin. Hindi ko na yan sasabihin sa'yo. Bakit kaya yun, no? Naiyak ka ba sa pari? Hindi mo lang talaga makamin. Kaya sabi ko, masalamat tayo sa pagkakaling totoo ka, naging mapagpakumbaba ka, diba? Sa harapan ng Diyos at sa kapwa mo na makasalanan, nagsabi ka rin, ano? Salamat tayo sa Diyos, naging malakas ang loob mo, diba? Pag ganyan yan, daming tuwag, diba? Diba? Nagwawalis ka lang sa bahay, ay nabasag. Diyos ko, walang amin yan. Siguro may hangin na may kasalanan.
Sige na nga, yung hangin na lang ang sisingin. Ano? Napaka-typical yan sa bahay. Ano? Napaka-typical. Kaya naman, ano yung bagay na mag-listen, hindi natin mahangin-hangin. Pero pag nang-umpisa, yun nga, may grasya talaga. Yung pagpunta mo lang sa kumpisal, wala ka pang sinasabi, no? May grasya na yun. Courage, humility, acceptance, diba? Truthfulness, sumabiyaya ng agad yun. Pag minsan naman, yung nangungumpisal, nasabihin niya rin sama ng loob niya. No? So kaya naman naiintindihan ko na yung nagawa niya yung kasalanan na yun kasi nasasaktan din siya. Alam mo yun? Pag halimbawa pinagsusismisan ka ng kapitbahay mo, diba, nagtitismisan sila ngayon, paglabas mo nagtitismisan, tapos tumigil sila dahil nakita mo sila nag-uusap, di ba no? Tapos titigan ka, wala ulo hanggang pa. Sarap sunugin ang bahay, di ba? Ang bahay ng kapitbahay mo, no? Pagganti ay minsan talagang darating sa atin na gusto natin, no? Darating din ang pagkakataon ako rin na mag-dismiss sa inyo. No? Mahirap yun. Alam niyo yung bang parang ang idea ko dyan ay sinugatan ka nila. Nasugatan ka na. Pagkatapos ng sugatan, ibig sabihin sinaktan ka na. Ikaw naman, lalo mong nilalagyan pa ng asin. Pinapatakan mo pa ng kalamansi. So, sino ang gumagawa na sa'yo niyan? Ikaw na. That is why the invitation for us is first, huwag mong kakalimutan na kung nagkakasala ang ating kapwa, we try to forgive. No? Kasi tayo rin naman nagkakamali. At tumingin tayo tawad sa Diyos, hindi ba? Kung tayo nagkakamali, gusto natin patawarin tayo. Pag sila nagkakamali, ayaw natin patawarin. Ano ba yun? Diba? You forgive others. I'm just saying this. Yes, it's not easy. For sure. Diba? After hindi mo alam na nararamdaman namin. Totoo, hindi ko alam. Pero, the other thing is that, yun nga, pag sinaktan ka ng iba, yung susunod doon, ikaw na mananakit ng sarili mo kung hindi mo pa pinatawad sila. Hindi ko sinasabing pag pinatawad mo, wala na rin yung nararamdaman mo. It's not true. No? Diba? Pero I'm very, very sure the healing will somehow continue. Kung sisimula tayo doon sa patawarin mo na. Diba? Kasi kung ikaw rin naman, nagkamali ka, gusto mo itindihin ka rin. Hindi ba? Totoo ba? Hindi. Madali ang sarili. Pero, mahirap to rin. Kaya nga, the more we ask God's grace, sana nabigyan tayo ng biyaya na magpatawad tayo. Alang-alang sa atin. Kasi ang unang bunga ng pagpapatawad ay hindi naman doon sa pinatawad mo, kundi sa iyo pa rin. Magsisimulang magdilom ang sugat kapag sinimulan mong magpatawad. Ganda, di ba? Pag hindi ka magpatawad, sino hindi makakatulog? Oh, rin, di ba? Iniisip-isip mo yan eh. Ito na sinasabi ko nga eh. Isip-isipin mo yan. Kakasakit ka niyan. Kaka-cancer ka. Totoo yun. So, bitawan na. Diba yung, ano ba tawag yan, thorn? Pag hinawakan mo na sugat ka, higpitan mo pa ba? O bitawan mo na. Nakakasakit eh. Kaya pagkatapos ng umpisal, sasabihin ko sa ng umpisal, lagaan mo sarili mo. Lagaan mo yung sarili mo. Sa pamagitan ng let it go. Let it go. Kapagpatawad ang Diyos, sana tayo rin. Sana tayo rin. Let's pray, diba?
anak mo, binigyan mo ng pera pang bayad ng tuition. Inuna mo yung tuition kaysa dun sa kuryente ninyo. Nawala yung pambayad ng tuition, anong gagawin mo? Good luck sa'yo. Manginginig ka siguro, no? Manginginig ka sa galit. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ninyo. Pero, lagaan niyo yung sarili ninyo, ha? Kasi kayo rin ang masasaktan niya. Diba? Hindi ko alam kung paano mas magandang pamamaraan. Pero I advise, inhale, exhale. Yun ang first step. Oo, magalit ka. Normal lang naman yun. Magalit ka. Pero, gusto nga, 5 taon na yun, nakararaan. Bit-bit mo pa hanggang ngayon. Di ba? Bitawan mo na. Tagal na eh. Ha? Ang tagal na yun. Yung mga bata, ha? Yung mga magulang, nagkakamalit yan. Di yan perfecto. Kasi mamagaling lang din sila. Kaya pag nagkakamalik sila, pagpasensyahan nyo din naman, please. Hindi ba? Pagpasensyahan nyo rin. Kasi mabilis lang talaga. Pagpasensyahan ka lang, di ba? Kasi naman mabigas yung mga yan, tapos kayo rin ang, gano'n lang talaga siguro. At wag naman kayo magre-rebelde, no? Pag nasasaktan kayo ng magulang ninyo, wag magre-rebelde. Hindi mali yun. To give you an example, nung bata ako, galit ako sa nanay ko, hindi ako binigyan ng 25 ko. Magkatabi kami matulog. Naliscreen punan. Naliscreen kumot, no? So ako rin ang tagkawawag. Ako, sinanay ko ba ang hindi nakatulog? Hindi ako naman, di ba? Wala akong wala akong po. Halos naliscreen ko na yung banig, no? Doon na ako sa papa, no? Sinang sinasaktan ko, sarili ko din na. Tapos pag halimbawa, magmamadaling araw na, dahan-dahan tuloy ko rin yung unan. Kaya ang gagawin ko ba? Ang gagawin ko pa, ito pa ang ginagawa ko. Magtatago ako sa silong namin. Mag-i-stay talaga ako doon ng matagal. Hindi ko naman alam ng nanay ko na nandun ako. May silong kami parang ganyan na silong. I-stay ako doon ng matagal. Tapos, lalabas din ako, magugutom, saka mahilig saka maalikabok, maraming algae. Ako rin ang kawawa, lalabas din ako. Kaya, again, wag magre-rebelde, no? Wag magre-rebelde. Pagpasensyahan nyo na lang. Darating ang panahon ninyo pag naging magulang kayo. Ha? Kung paano nyo iintindi ang inyong mga magulang ngayon, pagdasalin nyo na sana maintindihan din kayo ng inyong mga anak isang araw. Diba? Ganun lang naman. Di man perfect ang parents eh. Diba? Diba? Wala namang ang sasabihin ko pa sa inyo, no? Walang school ng pagiging magulang. Kasi pag mayroon yan, baka konti lang ang nakapasa. Totoo, di ba? No, totoo yun. Totoo yun. Mahirap kaya, di ba? Napakahirap. Yung anak nilang panganay, akala nila, napalaki nila ng mabuti. Kung paano nila pinalaki yung panganay nila, ganun din ang i-apply sa pangalawa. Iba pala yung pangalawa. Kasi ang magulang minsan trial and error yan, hindi naman yan talaga. Yung kapitbahay, titignan niya yung pamamaraan ng kumari nila sa kapitbahay, kung paano niya pinalaki yung bata. Itatry niyang ikuan mo, gayahin kasi okay naman sa anak. Kung iba yung anak niya eh. Magkakamalig na naman siya. Pag nagkamali yung magulang, pasensya na yung anak ang nasasaktan. Diba? Pasensya na lang. Pasensyahan tayo. Hindi tayo perfecto. No. Ngayon, Diyos nga eh. Pinagpapasensyahan din tayo. Sana ganoon din tayo sa bawat isa. Magpapasko na, oh. Diba? Kantang muna siguro tayo. Alam niyo ba yung kantang buwan?
Pasko na. Hanap nila. Nagtatampo. Tumawala ka sa piling puso ka. Paano ang pagsunod? Alay ko sa'yo. Ang totoo, hindi lahat na nakasama natin ng Pasko, diba? Hindi pa rin natin makasama ngayong darating ng Pasko. That is why, pag nagkakamali sila, sensya na lang. Pagpasensya natin ang bawat isa. Lagaan natin ang bawat isa. Mahalin natin ang bawat isa. Katulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ang may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Cristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo. Pinanganak sa Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus ng Nanay ni Pili. Inalok sa pinagawa ng mga liwa. Ang may katang araw na buhay ng lubog. Magyat sa langit. Nalutlog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang parito at hukom sa nabubuhay ng mga kanyang tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa kanyang simahang Katolika, sa kasamahan ng mga bayan, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagpabuhay ng magiging ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Papagpatawad ang ating Panginoon sa kabila ng ating pagiging makasalanan at ang ating mga pagkukulang. Ipanalangin natin sa Amang Mahabagin, ganito rin nawa ang maging pakikitungo natin sa ating kapwa na nagkakasala at nagkakamali. Sabihin natin, Diyos ng Mahabagin, tingin mo kami. Diyos na makapagbibigin mo kami. Diyos Ama, pagkalooban mo nawa ng pusong mahabagin ang mga nanunod sa simbahan, nang sa gayoy masalamin sa kanila ang mapagpatawad ng Kristo ni Jesus. Manalangin tayo. Diyos Ama, maging tapat nawa sa kanilang tungkulin at sa pagpapatupad ng batas ang mga lider ng ating bayan, mga pulis, sundalo at mga hukay. Manalangin tayo. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pagkasalamat at ang biyaya ng buhay ni Ruby Ramos at Abigail Calamo. Manalangin tayo. Diyos ng Mahabagin, tingin mo kami. Diyos Ama, magkaroon nawa ng lakas ng loob ang mga makasalanan at mahiligaw ng landas na magbalik at humingi ng kapatawaran sa Panginoon at mga taong nasaktan nila. Manalangin tayo. Diyos ng Mahabagin, tingin mo kami. Diyos Ama, turuan mo kami matulad sa iyo sa pagmamahal at pangunawa upang magkaroon kami ng pusong laging bukas sa mga taong humihingi sa amin ng kapatawaran. Manalangin tayo. Diyos ng Mahabagin, tingin mo kami. Diyos Ama, kahabagan mo ng lubos ang mga kapatid namin yumao upang makasapit sila sa langit na iyong pinangako. Manalangin tayo. Diyos ng Mahabagin, tingin mo kami. Sa katahimikan na dulog natin sa Diyos sa ating mga personal na panalangin. Bagitin natin sa Diyos sa mga pangalan na mga mahal natin sa buhay na gusto natin ipagdasal. Dakilang Ama, digin mo ang mga panalangin namin. Panatagin mo ang aming mga kalooban at hilumin ang aming mga sugat. Hiniling namin ito sa iyo na nabubuhay tagahari kasama ni Jesucristo ang anak mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mag-feel the water. Say,
manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugan ng Diyos namang makapangyarihan. Ang ginawa ng Panginoon ay kumakain sa iyong mga kamay. Sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sanay ng iwan. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas sa katapatan at kapayapaan. Ipagabong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayong ipinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Pinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Arapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayan aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong lumindig. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring likod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag. Bilang iyong angkang may tungkuling maglahat ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaysa mga anghel nagsisiawat ng pupurig sa iyo, na walang upay sa kalamitan, kami nagpuhuli sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang mukha ng dalang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu, may banal na mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bawi niya tinitiis ang pusang loob ng maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, nilabot sa kanyang alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo, para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagpagin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Manak, ito nialay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabaklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbang naganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Parutulog na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Nalahaan mo rin ang mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sila muling mabubuhay.
Dahil di na lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila patuloyin sa iyong kanlugan. Kaawaan mo pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mga ni Birheng Maria, ina ng Diyos. Kaysa ng sila kayong tapat na esposo. Kaysa ng mga apostol. Kaysa ng lahat ng mga banal. At nalabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiunawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tawagin natin Ama, ang Diyos nating mapagmahal at mapagpatawad. Hinihiling namin kami dyan sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas ng kasalanan at ayos sa lahat ng kapahamakan. Samantalang namin pinananalikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Ang Jesucristo, sinabi sa iyo mga apostol, kapayapaan ang liwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunay mo aming pananampalataya at huwag ang aming maraming pagkakasala. Paglaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, pagpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Ang bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kasalanan sa
Narito si Jesus ang kordero ng Diyos, sinagalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayo inaanyahan sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatibay sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Glory,
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsada mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Paginapatin mo kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa aming salud niya ang alay, bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilang paalala. Magandang umaga po sa ating lahat. Ilang paalala lang po. Sa September 8 po, sa Martes, atin po ipagdiriwang ang kapamanakan ng ating mahal na ina. Ang oras po ng ating misa ay sa ganap na 4:00 ng hapon. Nasusundan naman po ng Watergate sa ganap na 5:00 ng hapon. Ang ating pong ruta ay mula dito sa Garden of Prayer hanggang Subic Hills, Aniway, Pamatawan, Casamia at pabalik po ng Garden of Prayer. At kaugnay po nito, kami po ay muli kumakatok sa inyong mabubuting puso ng anumang tulong para sa ating pagdiriwang. Para po sa mga gustong tumulong, maaari po tayong makipag-ugnayan sa mga volunteers ng Garden of Prayer or kay Father Danny. Yun lamang po, maraming salamat. Mag-stay na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ibubuhay tingin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng kapayapaan ng Diyos sa pinagmumulan ng tanang kasiyahan sa buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos ng kalayaan mula sa takot at pangamba. Palakasin ang iyong loob sa pagpapadama niya sa inyo ng pag-ibig niyang walang hanggan. Amen. Pasaganahin nawa niya sa inyo ang kaloob niyang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, upang lahat ng inyong gawain araw-araw ay magbunga ng kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. tapos ng ating panalangin sa umayang tagay, ang awa at pagpapatawad ng Diyos.